Come on, yung pinakamalakas sa palakpak ng papuri, pasasalamat, pagsamba sa ating Diyos na buhay. Magpakailanman. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Pwede na po tayong umupo. Kung maganda at gwapo yung katabi mo, sabihin mo, hallelujah. Napilitan lang yung iba. Good afternoon po sa bawat isa. Today po ay ating Resurrection Sunday. Sa araw pong ito ay ating pong sineselebrate ang pagkabuhay ng ating pong Panginoong Hesus. Sino po nagpapasalamat sa Lord na siya ay nabuhay ulit? Parang wala. Sino po ulit yung nagpapasalamat sa oras na ito na ang Lord ay nabuhay muli? Yung ating pong Panginoon ay buhay, siya po ay living, and siya po ay naging matagumpay sa death, sa sin, no? At talagang dadalhin tayo ng Panginoon sa katagumpayan sa buhay na ito. So Resurrection Sunday, Happy Resurrection Day po sa bawat isa. And today po mag-aral po tayo tungkol sa legacy ni Jesus Christ na iniwan sa bawat isa po sa atin. Mas accurate o mas proper na atin pong gamitin yung Resurrection Sunday. Kasi yung word po na Easter is nagagamit siya for worship dun sa mga goddess that time na during Passover. So mas maganda, mas proper for us na mga Kristiyano tawagin itong Sunday na to na muling pagkabuhay na Resurrection Sunday. No? So dahil sa araw na ito, ating inaalala yung pagkabuhay muli ng ating pong Panginoong Hesus. Now, sa oras pong ito, tayo po ay pumikit yung muko at tayo po ay manalangin. Let's pray. Father God, salamat po muli, Panginoon, sa napakagandang araw na ito. Hindi lang po, Lord God, dahil maganda yung araw, maganda yung panahon, Panginoon, kundi magandang araw ito dahil ikaw po ay Diyos na nabuhay muli, Panginoon, at kami po, Lord God, ay inyo pong pagpapalain, Panginoon, sa araw pong ito sa pamamagitan ng mga salita mo na amin pong mapapakinggan. Lord God, ibukas mo yung puso at isip po namin, Lord God. Dalayan ko po, Panginoon, ikaw po yung magturo sa bawat isa po sa amin, Panginoon. And I pray po, Lord God, na hindi lang kami matuto, hindi lang kami mabago, Panginoon, kundi patuloy po, Lord God, na inyo po kami, Panginoon, na hubugin, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, sa inyo pong mga salita, sa pagsunod, Lord God, sa pagpapasakop, Lord God, sa mga utos mo. Salamat po. Amin pong ibinabalik ang lahat ng papuri at pagsamba sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sabihin mo, legacy of Jesus. No. Pagka sinabi po nating legacy, hindi lang po ito yung mark na ating pong iniiwan para po sa future. No? Legacy is not only a mark that we live for the future. No? Sabi po, but also ito yung impact na ating pong ginagawa sa present. No, legacy is not only a mark that we live for the future, yung gagayahin sa atin, no, yung makikita o yung makikilala tayo, no, para sa mga future na makakakilala sa atin. But also, sa araw na to, sa oras na to, sa present na ito, we are making an impact para sa paggawa ng legacy. No, so sabi dito, but also an impact you make in the present. No, si Jesus Christ, nung nabubuhay siya, so sabihin natin present ngayon, no? At si Jesus Christ, sabihin natin ngayon yung present time na si Jesus Christ ay nabubuhay. No, so yung panahon na yon na si Jesus Christ ay nabubuhay is making an impact, no, impactful na mga works, no, habang siya ay nabubuhay. No, kahit saan siya magpunta, kahit sino yung ma-encounter niya, no, kahit anong sitwasyon, no, laging yung mga tao na nandoon, nakakagawa siya ng impact. No? Kagabi, nung inaaral ko itong lesson na to, so napunta ako dun sa time na si Jesus Christ, meron siyang papagalingin o bubuhayin ulit, no? na namatay, no, na isang tao. Pero habang papunta siya doon, no, meron munang
parang commercial, merong ads na pero hindi pwedeng i-skip, no? Ibig sabihin, before siya makarating doon sa bubuhayin niya ulit, meron munang isang situation na merong isang babae na dinudugo for several years. No, tapos kailangan siyang gumaling, no, kasi nga nagiging malubha na yung kanyang kalagayan. Itong babae na to ay nagpagamot na sa kung saan saang doktor, no, pagkatapos na naibenta niya na lahat ng gamit niya para lang magkaroon siya ng pera panggamot. Pero sabi ng Bible, hindi siya gumaling, but naging mas worse pa yung kanyang kalagayan. Pero yun nga, no, si Jesus Christ dumaan, no, may pupuntahan siya, may bubuhayin siya, pero dadaan siya dun sa lugar nila. No? So, yung pinaka magandang nangyari, no, sa buhay ng bawat isa sa atin, yung dadaan si Jesus Christ, no, sa buhay natin. Yung merong tao na nakaabang doon sa, siguro karamihan dito estudyante, yung merong ate o kuya na nakaabang doon sa labas ng school mo, na pagkatapos sasyaran ka. No? Yung kumbaga parang representative ni Jesus Christ nandun. No? Pagkatapos, pinuntahan ka, nilapitan ka, sabi sa'yo, pwede ko bang i-share sa'yo si Jesus Christ? Na pagkatapos, naging open ka naman, binuksan mo yung opportunity para sharean ka about kay Jesus Christ. And that time na tinanggap mo yung Panginoon, nagkaroon ng maganda o nagkaroon ng malaking pagbabago sa buhay mo nung nakilala mo na, nung nagkaroon ka na ng relationship sa Panginoon. Tama po ba? Yun yung best time na nangyari sa buhay natin, yung dumaan si Jesus Christ. Tama ba? Parang iba hindi. No? Parang iba nalungkot. Nakilala ko si Jesus Christ. No? So hindi, no? Yun yung pinaka gusto nating pangyayari sa buhay natin. No? Kahit na ikaw ay makabili ng magagandang o magagarang mga gamit, no? Pero wala ka naman Jesus Christ, hindi ka satisfied, hindi ka complete. Pero nung si Jesus Christ napunta sa'yo, nabuhay sa'yo, di ba? Ikaw ay punong-puno, ikaw ay kumpleto, no? Ikaw ay masaya, no? So dahil si Jesus Christ yung talagang pupuno, no, sa ating buhay, siya yung satisfaction natin, no? So yun nga, no? So yun, pinagaling niya muna, sa madaling salita, gumaling muna o pinagaling muna ni Jesus Christ yung babae na yon, no, hinawakan yung laylayan ng damit niya, immediately dumalo yung kapangyarihan ni Jesus Christ na nagpapagaling dun sa babae na yon. So sabi ng Bible verse, immediately gumaling siya, hindi after ilang oras, hindi after ilang days or weeks, kundi immediately gumaling yung babae na yon dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoong Jesus, no? So, and then, yun nga, after nun, dumiretso na si Jesus Christ para gawin yung kanyang talagang naka-schedule na gagawin. Yun yung buhayin yung isang patay, no? So, sabi natin kanina, everywhere na pumupunta si Jesus Christ and everyone na namimit niya, si Jesus Christ nagme-make siya ng impact, nakakagawa siya ng impact. No? And yun yung mga nagiging legacy ni Jesus Christ. No? Actually, kapag sinabi natin legacy of Jesus Christ, parang hindi lang yung isa, kundi lahat siguro, no, ng mga yung characters, mga mabubuting character, mga mabubuti natin na bagay, no, lahat yun si Jesus Christ, eh. No, lahat yun Diyos, lahat yun, no, yung legacy na iniiwan o ginagawa ng Panginoon sa ating buhay. No? So, yun yung ginawa niya, nag-iiwan siya ng mga marka kahit na sino yung nakakasama niya, yung pagiging healer niya. No, so iba-iba, no, yung pagiging healer niya, yung pagiging good niya. No, so may mga na-encounter niya mga tao, nakikita na siya ay mabuti, siya ay faithful na God, no, even sa buhay natin. No, yung pagiging giver niya, no, yung Diyos natin ay giver, nagbibigay. Tama ba? Sino naniniwala na ang Diyos natin ay giver? No, so nagbibigay ang Panginoon, nagpo-provide ang Panginoon. No, itong week po, no, meron pong kailangan na gamutin sa bahay namin yung pinsan ko dahil meron siyang sugat sa paa, lumubha yung sugat niya sa paa.
So kailangan hindi lang basta iinom siya ng gamot, kailangan maoperahan. Kailangan linisin, no, kasi nagkaroon na siya ng dead skin, no. So yung pupunta kami ng Monday, Sunday night, nagtanungan na kaming mag-asawa saan tayo kukuha ng pera. No? So inaalala namin paano 'yun, no? Kasi hindi lang siya for sure hindi lang siya gamot kasi nga ooperahan. So medyo malaki-laki 'yon. No? Tapos ako before ako matulog, sabi ko sa Lord, nagpray ako, Lord, wala akong pera. No, saan ako kuha? Bigyan mo naman ako ng pera. No? Si God ay giver, tama? So alam niyo 'yung nangyari kinabukasan, 'di ba nagpray ako ng gabi? Alam niyo 'yung nangyari kinabukasan? Guess what? Sabi mo, ano po nangyari? Hindi nagbigay si Lord. Walang binigay na pera si Lord. No? So sabi ko, sige, basta tuloy na lang natin kung anong meron, no? Yun na lang, no? Kung ano yung mababayad, no? Sanla na lang namin yung pinsan ko, iwan na lang siya doon. No? So yun na lang, no? Yung gagawin namin. Tapos edi yan nga, no? Pagdating namin doon, may kailangan siyang mga papers na asikasuhin, no? Pagkatapos sinimulan yung procedure, no? So yung paa niya inoperahan, no? Tinanggal yung mga dead skin, syempre masakit 'yon, no? Tapos yun na, nagamot na siya, no? Tapos binigyan siya din ng mga pang-tapal, yung mga panggamot doon sa sugat niya. Tapos tinuruan kami kung paano gagawin paglilinis doon. Tapos sabi sa amin ng doktor, sige na po, uwi na kayo. Sabi ko, magkano po yung babayaran namin? Wala, libre. No? Si Lord, kaya pala hindi pala siya nagbigay kasi wala naman pala kaming babayaran. No? Si Lord ay giver, no? Praise God, no? So yun, alam niyo po, yung bagay na yun, for me, patuloy yun na magiging marka sa puso ko, sa buhay ko, na ipagpapatotoo ko po yun palagi, no? Sa mga tao na makakasalamuha ko. No, yung legacy na yon for me na ginawa ng Lord para sa akin, isang patotoo ng Panginoon na mai-share ko, may pagpapatotoo ko sa mga tao na makakasalamuha ko. No? Sino dito mga estudyante? No? Tapos na halos po yung mga schedule nyo na sa pag-aaral. No? Meron po akong isang napakagandang tanong. Ano po yung mga mark na inyo pong nagawa, na inyo pong na-establish sa school nyo, para sa friends nyo, para sa mga classmates nyo, and even sa professors nyo, teachers ninyo, bilang isang Kristiyano? No? Ano yung naiwan nating marka? No? Magmo-moving up pa naman. No? Yung moving on pala para sa mga singles. Na mag-moving up pa naman, no? Kaso bago ka mag-moving up or mag-graduate, magpunta sa ibang mga sa ibang school, 'di ba? Ano yung naiwan ko doon na legacy din sa mga classmates ko, friends ko, even sa professors ko, 'di ba? So dito babawi ako this school year. No? Maaring medyo nag-fail tayo. Pwedeng nag-fail ka or pwedeng hindi naman. No? Pwedeng meron kang naiwan doon, nakilala ka bilang isang Kristiyano. No? Pwedeng meron kang nasharean doon. Pwedeng meron kang nadala nga dito no? Sa church, sa SND. Di ba? So nakagawa ka ng impact dun sa mga friends mo, classmates mo. No? Pero kung wala, no? May another school year, no? Babawi ka. Sabihin mo sa katabi mo, babawi ako. No? So, bawi tayo. No? Gayahin natin si Jesus Christ. No? Gayahin natin yung Panginoong Yesus, no? Na kahit saan siya magpunta, He is making, at sino makasama niya, He is making an impact no? Sa mga tao na nakakasalamuha niya at lugar na napupuntahan niya. No? Okay? No, siguro months ago, nag-uusap din kami dalawa ni Ate Jack. No, nandun yung time din ng panghihinayang namin. No, kasi
parang college na kami, college na kami actually parang nakakilala sa Panginoon or nag-commit sa Panginoon. Nang hinayang kami dun sa, kasi may pinapakinggan kaming preaching, no, tungkol sa pag-ano ng mga youth, no, kumaga parang pagpapagamit ng mga youth dun sa kanilang mga schools. Tapos dumating yung time na parang nag-ano kami na sayang, nang hinayang kami dun sa time nung high school kami na hindi namin hindi ganoon hindi katulad ngayon no, na parang sobrang parang talagang gagawa ka talaga ng way para maabot yung mga friends mo, no, sa pinanghinayangan namin yun. Kaya ikaw, no, wag sanang dumating yung ganon, no, katulad nung sa amin na nanghinayang kami na hindi kami nakagawa ng parang malaki-laking impact nung high school kami, no, nung college kami. No? So kaya ngayon, enjoy nyo yung pag-aaral ninyo. Siyempre, habang nag-aaral kayo, make an impact. No? So gawa kayo ng, gawin nyo yung pagiging salt and light nyo din sa school ninyo. Okay? So meron po akong ibibigay sa inyo na 3 points patungkol po sa legacy ni Jesus Christ. No, so 3 points lang po para medyo mas mabilis-bilis, no, para pag may time pa, pero pang one way. Na kasi 2 beses po kayong nabigo, no, at isa po ako sa bumigo sa inyo, no, last week. No, so 3 points po, no, tungkol sa resurrection ni Jesus Christ. No, yung resurrection ni Jesus Christ, ito po yung center ng gospel. No, the resurrection of Jesus is the center of the gospel. No, kanina, nag-online worship ako kanina, no, kasi nga may binabantayan akong anak na may sakit. No, so, sabi ni Pastor Modi doon, dapat, i-reference ko na lang, pero ito yung pagkakagets ko. Dapat, kapag nag-share tayo ng gospel, isinasama din natin yung resurrection ni Jesus Christ. No, kasi yung resurrection ni Jesus Christ, siya yung kabuuan ng gospel. No, kabuuan ng mabuting balita. Hindi lang yung mabuting balita nagtatapos dun sa nabuhay si Jesus Christ tapos namatay siya dun sa cross para bayaran yung ating kasalanan, no, para tayo ay mapatawad. No, hindi lang yon natatapos, kundi ang part ng mabuting balita or ng gospel ay yung pagkabuhay ulit ni Jesus Christ. No? Dahil, sabi nga diyan, no, hindi niyo na mabasa, no? Sabi dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 14, and if Christ has not been raised, kung hindi daw siya nabuhay ulit, our preaching is useless. No? Baliwala yung ginagawa namin nila pastor dito, nila ate at kuya dito na pagsasalita tungkol kay Jesus Christ. If hindi nabuhay ulit si Jesus Christ. No? Kasi ano yung point ng aming pagpipreach, ng pagtuturo? Hindi naman naganap na si Jesus Christ ay nabuhay ulit. Diba? Pero hindi lang yan. Sabi dito, your preaching is useless and so is your faith. Pati yung ginawa mo na pagsuko sa Panginoon, useless din kung hindi nabuhay ulit si Jesus Christ. No? Bakit? Paano kanya parang ganito, paano ka masisave ng Lord? No? Paano ka magkakaroon ng eternal life after mo na ma-experience yung death? Diba? Hindi naman pala nabuhay ulit si Jesus Christ. So useless yung faith natin, useless yung ating preaching patungkol kay Jesus Christ. Pero alam natin na ngayon hindi yun ganon. Hindi siya useless. No? Kasi today nga is Resurrection Sunday and inaalala natin yung pagkabuhay ulit ng Panginoong Jesus, no, sa araw na ito, no? Kaya yung ating mga pinapakinggan na preaching katulad kanina, ngayon at saka ng mga nakaraan, hindi siya useless, no? Kundi talagang magagamit natin siya, makabuluhan siya sa atin. And so is your faith, hindi siya useless. No, tama yung ginawa mong desisyon na isuko yung buhay mo sa Panginoon. No, sabi mo sa katabi mo, congratulations. No, dahil tama yung ginawa mong desisyon na si Jesus Christ ay i-accept mo sa puso mo as your Lord and Savior.
No, yung nabanggit ko na nga, no, yung foundation ng Christian faith. Meron siyang 3 event, yung death ni Jesus Christ, yung kanyang burial, and then yung resurrection. So, yan, kapag ka mag-share ka ng gospel ngayon, pwede mong idagdag, no, yung resurrection ni Jesus Christ, yung pagkabuhay ulit ni Jesus Christ. No, okay yun, no, na-share natin, di ba, tinatanong natin minsan, yung mga tao, sino si Jesus Christ para sa'yo? No, so, wag lang maiwan dun sa siya yung namatay sa cross para pagbayaran yung kasalanan mo. No, ilagay mo rin, pero on the 3rd day, nabuhay siya ulit. No, ibig sabihin talagang dadalhin niya tayo dun sa eternal life. Okay? So number 1 po na point. Sabi po dito, the resurrection of Jesus declares His victory over sin and death. Ipinapahayag, dinedeclare ng pagkabuhay ulit ni Jesus Christ na siya ay matagumpay na. No, kagaya ng kinanta natin kanina, death could not hold you. No? Tama ba? Yun, parang gano'n. Hindi siya mahahawakan, hindi siya makocontain ng death. No? Ibig sabihin, pinagtagumpayan na niya yung death, pinagtagumpayan na niya yung sin. Necessary na si Jesus Christ ay mamatay para makonquer niya yung death. No? Kailangan niyang mamatay para makonquer niya yung death. Kaya namatay siya din sa cross. No? So, para makonquer niya yung death sa pamamagitan ng pagkabuhay niyang ulit. No? So, parang yung gutom, for example, paano mo masasabing napagtagumpayan mo yung gutom kung hindi mo naman na-experience yung gutom? Diba? Halimbawa, ang ginawa mo, kain ka ng kain, every hour kain ka ng kain. So, hindi ka talaga nagutom, hindi mo na-experience yung gutom. No? So, hindi ka makakapag-share tungkol sa gutom. No? So, hindi mo maintindihan yung iba na nagutom. No? Kasi hindi mo inexperience yung magutom. Even yung pain, no? Hindi mo siya ma-explain kung hindi mo mararanasan yung pain. So si Jesus Christ, kailangan na mamatay siya dun sa cross. No? Para yung death ay mapagtagumpayan niya sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay ulit. Sa Romans chapter 6 verse 23, sa first part lang, alam na natin to, na-share na sa atin to. Sabi dito, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So makikita natin gaano kalaki at gaano kabigat yung nagawa ng kasalanan sa atin. Death. No? Sabi mo sa katabi mo, death. Na hindi lang siya yung physical na death, kundi pag sinabing death sa Bible, separation sa Diyos. No, ang Diyos nasa langit, tapos tayo, kapag hindi tayo nagbalik loob sa Lord, and then matay tayo ay mas-separate sa Lord. No? Mapupunta tayo sa kapahamakan. Ibig sabihin ng death ay eternal separation sa Lord. No? So yan ay sa impyerno. No, ganun katindi yung kasalanan na iniligtas tayo ng Panginoon, na tinalo, kinanker, no, ng ating Diyos. No? So, kaya sa oras na to, titignan natin, i-appreciate natin yung ginawa ng Panginoon dun sa cross. No? Sabi nga, si Jesus Christ, kung hindi man 6 hours, almost 6 hours siyang nandun, nakahang sa cross. No, so imagine mo yung pain na mararamdaman niya habang nandun siya sa cross for 6 hours. Yung hirap na siya ay huminga. Yung hirap nung bawat hinga niya, gumagalaw siya, tapos nasasagi yung sugat niya. Or yun, nafe-feel niya yung kapag humahangin o kaya may mga alikabok, nafe-feel niya yung pain dun sa kanyang mga sugat. No? Yung imagine natin yun. No? Tayo nga, may sugat lang tayo, di ba? Hindi na tayo parang maging komportable. So si Jesus Christ pa kaya na nandun sa cross. 6 hours siyang nandoon. Tiniis niya yan kasi binubuo niya yung redeeming work, yung kabuuan ng pagtubos niya sa ating mga kasalanan. No, pagbabayad niya para sa ating mga kasalanan. Wala siyang kasalanan, si Jesus Christ. No, wala siyang utang sa Diyos. No, pero ang ginawa ng Panginoon, Jesus, kinuha niya yung ating kasalanan.
no? At siya yung nagbayad para dun sa ating mga kasalanan dun sa krus. No, and we appreciate that. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa ginawa niya na yon sa cross. And for 6 hours niya ginawa yon. No, tiniis niya yung hirap na yon. Para lang tayo ay, para lang mabuo yung kanyang redeeming work, yung kabuuan ng pagtubos niya sa ating mga kasalanan. No, and on that 6 hours, doon sinabi ng Lord yung mga napapakinggan natin na 7 last words dito sa tuwing mahal na araw. No, i-share ko yung 6th and 7 na last words ni Jesus Christ. Yung number 6, sabi ng John 19 verse 30, when Jesus had tasted it, no, yung wine na may parang suka, no, na maasim, sabi niya, it is finished. No, yung sa pang-anim na yon, no, na pagsasalitaan niya, ibig sabihin malapit-lapit na siya nitong mamatay, no, at sinabi na nga niya doon, it is finished. No, pag sinabi daw it is finished, sabi dito, yung Greek word daw na translated doon sa it is finished ay tetelestai. No, the Greek word translated it is finished is tetelestai. Ito daw ay isang accounting term na ang ibig sabihin ay paid in full. No, kaya nung sinabi ni Jesus Christ na tapos na, it is finished. No, ibig sabihin nun, yung kabuuan ng kanyang pagtubos, redeeming work dun sa cross, no, yung 6 hours na yon na ginugol niya, nabuo na niya, it is finished. No, wala nang natira. No, wala nang naiwan. No, lahat ay nabayaran na niya, paid in full. No, pwede ba natin palakpakan ng Panginoon din sa ginawa niya din sa cross? No, sabi mo sa katabi mo, wala ka ng utang. No, yung sin na nagawa natin, no, pinatawad na ng Panginoon. Kahit gaano pa kalaki yan, no, for us. No, kahit na gaano pa katindi yung sabihin nating nagawang kasalanan, lahat yan ay binayaran na ng Panginoon dun sa krus ng Kalbaryo. No, we are paid in full na, no, ni Jesus Christ dun sa cross. Yan, yung 7th word naman niya, sabi ng Luke chapter 23 verse 46, then Jesus shouted, Father, I entrust my spirit into your hands. And with those words, sabi dito, he breathed his last. No, anong ginawa niya? Sabi dito, yung kanyang buhay ay ibinigay na niya, no, sa Panginoon, ipinagkatiwala niya na sa Diyos. No, at sabi nga doon, with those words, he breathed his last. No, so sabi nga, he did not die, hindi siya namatay dahil doon sa torture. He did not die dahil dun sa blood loss. He did not die being deprived ng oxygen. His life was not taken. No? Hindi kinuha sa kanya yung buhay niya. Anong ginawa niya? Binigay niya yung buhay niya. No? Binigay niya yung buhay niya. Sabi ng Galatians chapter 1 verse 4, Jesus gave His life for our sins. Sabihin mo, gave. Binigay ni Jesus Christ. No, hindi kinuha kay Jesus Christ yung kanyang buhay, kundi si Jesus Christ mismo willingly, sabi dito, gave His life for our sins. Just as God our Father planned in order to rescue us from this evil world in which we live. Bakit niya ginawa? Sabi dito, to rescue us dun sa evil world na ating pinananahanan ngayon. Na gusto ng Panginoon na tayo daw ay maligtas dun sa kasalanan, dun sa kapahamakan. Kaya anong ginawa niya? Binigay niya yung kanyang buhay sa bawat isa sa atin. Yung sin and death, yun yung pinaka-problema talaga natin bilang mga tao.
Yun yung pinaka-problema natin, yung sin and yung death. And yung sin and death na yan, pinagtagumpayan na ng Lord. Tama? No, kaya ano man yung problema na ating kinakaharap sa oras na to o sa future, wag naman maging dahilan para lumayo tayo sa Panginoon. No? Kasi yung pinaka-problema na natin bilang mga tao na sin and death, kinanquer na ng Lord. Pinagtagumpayan na ng Panginoon. Wala ka na ngang problema. No? Tapos, ano to? Di ko masabi. No? Ano to? Nag-break lang kayo, lumayo ka na kay Lord. No? O kaya, nagkaroon lang ng struggle sa buhay. No? Na-broken ka lang o kaya na-disappoint ka lang, hindi lang natupad yung gusto mong kulay sana o kaya gusto mo or ano man, yung parang mabababaw lang, no? Bumitaw ka na kay Lord. Hindi ka lang nabati sa church, no? Ayoko na diyan sa church na yan, mga makasalanan sila, no? Hindi sila nang babate, no? So, tas bumitaw ka na sa kasalanan. Wag naman. No? Kasi mabababaw na sana yon ng mga problema. No? Kasi yung pinaka-problema mo nga, na magdadala sana sa atin, no, dun sa hell, tinubos na ng Lord, ginawa ng Panginoon, sinusulan na ng Lord. No? Kinanquer na niya yung sin and death, no, para hindi tayo mapalayo sa Kanya. No? Para maging matagumpay daw tayo. No, kaya ano pong gagawin natin sa 1 Corinthians verse 15, chapter 15 verse 57, but thank God, He gives us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ. No? So sabi po dito, pasalamatan natin ang Panginoon, no, dahil pinagtagumpayan niya na po yung sin and death, no, para sa atin. Yung kaaway nung namatay si Jesus Christ dun sa cross, no, siguro tawa siya ng tawa. No, sabi niya, nagtagumpay ako. No, kasi namatay si Jesus Christ. Pero little did he know, no, na si Jesus Christ, siya ay mabubuhay ulit. No? At nung nabuhay si Jesus Christ ulit, na-defeat, no, yung enemy na yan. No? So number 2 po na point, the resurrection of Jesus ensures our hope of salvation. No, sinisigurado po nung resurrection ni Jesus Christ yung ating pag-asa dun sa kaligtasan. No, yung resurrection ni Jesus Christ is not a hoax. O kaya yung parang panloloko lang o kaya prank lang or scam. No? It is our hope. It's not a hoax, but it is our hope. Totoo po yan na nangyari. No? May mga biblical na mga evidence, no, na si Jesus Christ ay nabuhay po ulit. No? Yung hope, no, yan po yung kailangan po ng bawat isa po sa atin. No? Kasi sabi nga, kapag nawalan tayo ng pag-asa, nawawalan tayo ng buhay. Kasi nawawalan tayo ng buhay kasi habang may buhay, may pag-asa. No? O kaya habang may pag-asa, may buhay din. No? Pero yun, yung hope kapag kayan ay parang nagkaroon ng problema, di ba, nagugulantang yung ating buhay. No? Nadi-discourage tayo. No? So ano po yung nangyari? No? So bibigyan ko lang po kayo ng ilang mga examples. Sa Matthew chapter 28, verses 1 to 4, 9 to 10, saka 11 to 15. Ito yung panahon na si Jesus Christ ay nabuhay na ulit. No? So dito, sabi po dito, babasahin ko po kasi medyo maliit. No, sabi po dito, early on Sunday morning, as the new day was dawning, Mary Magdalene and the other Mary went out to visit the tomb, kung saan si Jesus Christ nakalibing o nilibing. Suddenly, there was a great earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven
rolled aside the stone, no? Yung stone na nagtatakip dun sa tomb ni Jesus Christ, yung angel daw, siya yung nag-roll nun, no? Nagbukas nun, no? And then and sat on it, no? So ibig sabihin yun nga, no? So nakita ng mga guards yun, no? Na yung ginawa ng angel. Next, sabi dito sa verse 3 to 4. Now his face shone like lightning and his clothing was as white as snow. The guards shook with fear. No, yung mga nagbabantay dun sa tomb ni Jesus Christ shook with fear when they saw him and they fell into a dead faint. No? Next, sa verse 9 to 10, sabi dito, as they went, Jesus met them. So, yan nga, si Jesus Christ, nakita nila na buhay na. And greeted them, and they ran to him, grasped his feet, and worship him. Na sinamba nila si Jesus Christ. Then Jesus said to them, don't be afraid. Go tell my brothers to leave for Galilee, and they will see me there. No? So actually, mauuna pa nga siya. Now, next, verses 11 to 12. Sabi po dito, as the women were on their way, some of the guards went into the city and told the leading priest what had happened. So yung mga guards, nakakita dun sa pangyayari na inirolled ng angel yung stone dun sa tomb ni Jesus Christ, nagsumbong sila, nag-report sila dun sa priest kung ano yung nangyari. Into the city and told the leading priest what had happened. A meeting with the elders was called, and they decided to give the soldiers a large bribe. No? So binigyan nila ng bribe yung mga soldiers para wag mag-ingay, para pasinungalingan yung nakita nila. Next, they told the soldiers, you must say, Jesus' disciples came during the night while we were sleeping and they stole his body. Yun daw yung sasabihin nila na sa mga tao. No, habang natutulog kami, kitang-kita namin habang tulog kami. No? Habang tulog kami, nahilig pa kami, kitang-kita namin. Yung mga disciples, kinuha nila si Jesus Christ. No, ninakaw nila. No, hindi sila makakapagsinungaling kasi kitang-kita namin habang tulog kami. No? So yun, sabi nila, and if the governor hears about it, will stand up for you. No, so magiging backer pa na yung mga leading priest. Ako bahala. No, I got you, sabi ng mga priest. No? So that you won't be in trouble. Ito yung malungkot. Next, sabi dito, so the guards accepted the bribe and said what they were told to say. Their story spread widely. So kumalat, no, yung kasinungalingan nila. And the Jews, sabi dito, and they still tell it today. Alam niyo po, hanggang ngayon, naghihintay sila dun sa darating na tagapagligtas. No? Kasi hindi nila matanggap, no, o na-spread yung kasinungalingan na balita na ito, na si Jesus Christ ay nabuhay ulit. Hindi nabuhay ulit, ninakaw lang siya. No? Kaya hanggang ngayon, sila ay nagsusearch pa rin dun sa promise na Messiah. No? So hanggang ngayon. Okay? So sa Luke 24 naman po, verse 19 to 21. So ito rin po, ito yung time na si Jesus Christ ay nabuhay na ulit. So yung time na to, parang Sunday na rin to, yung si Jesus Christ ay nabuhay na ulit. No? And then may dalawang disciple siya na naglalakad, malungkot. No? Tapos si Jesus Christ, hindi siya nakilala, parang nag-disguise siya or hindi siya nakilala ng dalawa. Sumabay siya ng lakad. No? Sabi niya, bakit malungkot kayo? No? Sabi nila kay Jesus Christ, kayo lang ba yung walang alam dun sa nangyari? No? So ano ba yung nangyari? No? Si Jesus Christ, sabi, isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan
upang mahatulang mamatay. At siya ay ipinako sa krus. No? Tapos ano sabi dito? Siya pa naman, no? Siya pa naman yung inaasahan naming magpapalaya sa Israel. No? So talagang kumbaga parang yung hope nila kay Jesus Christ nung nabubuhay pa dahil sa mga pagtuturo niya, talagang inano nila, parang inilagay nila kay Jesus Christ. Yun nga lang, parang nagkaroon na sila ng konting doubt. No, kasi nga hindi pa nabubuhay, kaya sabi nila, siya pa naman, no, yung inaasahan namin magpapalaya sa amin, no, sa Israel. Hindi lamang yan, ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito. Tapos wala pa ring balita. Sabi niya, on the third day, mabubuhay siya. No? So, yun po, no, yung hope nila para dun sa salvation, sa kaligtasan, nagulantang. Bakit hindi pa nabubuhay si Jesus Christ? Hindi pa natutupad yung kanyang pangako na mabubuhay siya ulit. No? So ano po yung nangyari sa John 20:20? No, sabi po dito, that Sunday evening, the disciples, 19-20, the disciples were meeting behind locked doors. So yung mga disciples ni Jesus Christ, nasa isang room, nilock nila yung mga pinto kasi takot sila na sila ay puntahan ng mga Jewish leaders. Suddenly, sabi dito, Jesus was standing there. No? So, kung paano nakapasok, hindi ko po alam. No? Basta nandun siya, standing there among them. Sabi niya, peace be with you, he said. And then as he spoke, he showed them the wounds in the hands, no, and in his side, no, yung parang mga naranasan niya dun sa cross. They were filled with joy when they saw the Lord. Biglang nabago yung kanilang emosyon. Nabago yung kanilang, yung parang ano nila, that time na nararamdaman nila. Yung hope na parang kailangan nila dahil sa hindi pa nila nakikita si Jesus Christ, nabago na. Sabi diyan, they were filled with joy. So yung resurrection ni Jesus Christ, it took away yung doubts ng mga believer. No, kaya ikaw bilang mananampalataya ng Panginoon, huwag ka na mag-doubt sa Lord. No? Never doubt, lalo na yung hope na kayang ibigay sa iyo ng Lord patungkol sa salvation, sa kaligtasan. No? Never doubt yung hope na meron ka sa Panginoon. Next, sabi dito, Jesus' resurrection brings joy and courage dun sa kanyang mga disciples. No? So yung pag-asa na meron ka sa Panginoon, magbigay yan sa iyo ng kagalakan, magbigay yan sa iyo ng courage, no, na magpatuloy sa pananampalataya sa Panginoon. No? So sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 3, praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Ano daw po yung binigay sa atin ni Jesus Christ dahil dun sa kanyang resurrection? Yung living hope. No, yung hope po na ito na meron tayo sa Diyos, hindi lang po yan yung pag-asa na meron tayo dito sa lupa. Hindi lang siya pag-asa na pang lupa. No? Kaya yung sinasabi, habang may buhay, may pag-asa. No? Habang may pag-asa, may buhay. Pag nawala na ng pag-asa, mamamatay na. So, yung hope na meron tayo kay Jesus Christ, hindi lang po pang lupa, hindi lang po habang nabubuhay tayo dito sa lupa, kundi yung hope din na yon ay panglangit. So, yun yung hope natin sa Lord. Yung hope of salvation. No? And yung hope of salvation na yon, magaganap po yun sa atin because Jesus was resurrected. No? Siya ay nabuhay muli. No? At magaganap sa atin yung kaligtasan dahil nabuhay ang Panginoong Jesus. Kaya sabi po ng Romans chapter 5, verse 5, and this hope will not lead to disappointment. Hindi ka madi-disappoint sa Panginoon. Dun sa hope na meron ka sa Lord, yung pagpapasya mo na ibigay yung buhay mo sa Lord, it will never disappoint you. No? Hindi ka magiging kawawa dahil ibinigay mo yung buhay mo sa Panginoon. Hindi ka magiging kawawa dahil ibinigay mo yung pag-asa mo sa Panginoon.
No? It will never disappoint you. Bakit? Kasi yung pag-asa na meron ka, ngayon, dadalihin ka niyan sa langit. No? Mamamatay ka physically, pero mabubuhay ka ulit. No? At mararanasan mo yung salvation ng Panginoon. Third point, no? Last na po. The resurrection of Jesus is a picture of what will also happen in our resurrection one day. No? Yung resurrection ng Panginoon ay isang modelo, no, kung ano yung magaganap din sa atin na resurrection one day. No, yes, no, possible po 'yon na tayo ay mare-resurrect din, no, ng kagaya ng resurrection ni Jesus Christ, no? Kasi sa Bible, may isa pang klase ng resurrection, yung temporary na resurrection, no? So ikukwento ko na lang po yung patungkol kay Lazarus, no? Ito po, ano lang siya, yung naganap dito, temporary lang siya. Sa sa John chapter 11 verse 43 to 44, namatay kasi yung kaibigan, matalik na kaibigan ni Jesus Christ na si Lazarus, no? And 4 days na siyang nakalibing doon sa tomb, no? So sabi ni Jesus Christ, nag-decide siya na bubuhayin niya na si Lazarus muli, no? So sabi nung kapatid niya, no, Lord, 4 days na po siyang 4 days na po siyang nakapatay. 4 days na po siyang patay. Paano pa po mangyayari yun, no? So but eventually, no, si Jesus Christ binuhay niya. Sabi dito, then Jesus shouted, Lazarus, come out. No, yung authority, no, ng word, ng command ni Jesus Christ. And the dead man came out, his hands and feet bound in grave clothes, no, yung dinamit sa kanya habang siya ay namatay na. His face wrapped in a headcloth. Jesus told them, unwrap him and let him go. Nabuhay ulit si Lazarus. Pero itong pagkabuhay na ito ni Lazarus, hindi po siya yung katulad nung kay Jesus Christ na resurrection. Kasi yung kay Lazarus, temporary lang. No, nabuhay siya, namatay siya, tapos nabuhay siya ulit, pero mamamatay siya ulit. Di ba buhay siya? No, nagkasakit siya, namatay siya, tapos binuhay siya ulit ni Lord. Pero mamamatay pa rin siya. Yun yung temporary na resurrection. Hindi yun yung meron tayo sa Panginoon, no? Kundi yung katulad kay Jesus Christ. Jesus Christ, napako sa krus, namatay, on the third day nabuhay siya, and hindi na siya mamamatay. No? Yun yung meron tayo dahil sa pananampalataya natin sa Panginoong Hesus. No? Sino excited na mangyari sa Kanya? Na, sabihin mo sa katabi mo, wag mo na ngayon. Na, so, gusto ko yan, pero wag mo na ngayon, kung pwede. Okay. So, yung kay Jesus Christ, eternal na resurrection. Na? Now, yung intention and desire ng Lord sa Kanyang resurrection is not to impress you. Not to wow you. Wow! Ang galing ni Jesus Christ, nabuhay ulit. Kakaiba, ang tindi. No? Sana all. No? Parang mapapaganon ka. No? Yung parang napawaw ka lang, humanga ka lang. No? Hindi yun yung intention at desire ng Panginoon. Never to wow you, never to impress you. No? Kundi sabi dito, but to have you experience it then. No, gusto niya na ikaw, ma-experience mo rin yon, yung resurrection na naganap sa Kanya. And possible na mangyari yon. No? Paano? Kapag si Jesus Christ, ginawa mong Panginoon ng buhay mo. And yung salvation na tatanggapin mo dahil sa pananampalataya mo sa Kanya. Okay? No, so hindi para pahangain tayo kundi mangyari ito sa atin. Nakakapanghinayang para po sa Panginoon na ginawa niya yung pagliligtas sa atin tapos hindi tayo makakaranas ng resurrection na katulad sa Kanya.
Nakakapanghinayang yan para sa Panginoon. Binigay ng Panginoong Hesus yung kanyang buhay. No, meron namang resurrection, meron namang kaligtasan, meron namang kapatawaran sa kasalanan. Bakit hindi nangyari sa taong to? Bakit? Hindi kasi nagtiwala sa Panginoon. No? Yung resurrection ni Jesus Christ, gusto niyang ibigay po yun sa atin. It is available. No? Kailangan lang nating manampalataya sa Panginoon. And kung hindi yun magaganap sa atin, nakakapanghinayang po yun sa part ng ating Diyos. Remember, sabi po dito, ayaw ng Lord na ikaw ay mapahamak. Ayaw ng Panginoon na mapahamak ka. Kaya anong ginawa niya? Binigay niya yung kanyang buhay dun sa cross. Anong ginawa ng Diyos Ama? Binigay niya si Jesus Christ. No? Para sa bawat isa sa atin. No? John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him," kung sino daw po yung mananampalataya sa Kanya, "will never perish," hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi mo sa katabi mo, ayaw ng Lord na mapahamak ka. No? Kaya anong gagawin po natin? Tanggapin natin ang Panginoon sa ating pong puso. No, sa ating pong pagtatapos, tayo po tayong lahat. No, let us all stand up. Tawagin ko rin yung ating banda. So sabi po dito, Jesus' resurrection is His legacy for you. Pamana niya sa'yo. No, maraming binild na legacy ang Panginoon. No, sa iba't ibang kaparaanan, yung kabutihan niya, katapatan niya, yung pagpapagaling niya. Pero ito yung pinakagusto ko. No, lahat favorite ko, pero ito pinakagusto ko. Isa sa pinakagusto ko. Yung kanyang legacy na resurrection sa bawat isa sa atin. Jesus' resurrection is His legacy for you. Pamana niya sa'yo. No, ngayon, paano mo ma-experience yun? No, number one, sabi dito, don't just believe that God exists. Wag ka lang maiwan dun sa kaisipan na si God ay totoo. Naniniwala din ako dun. Sasabihin natin, totoo, ang Diyos ay totoo. Pero wala naman tayong commitment, wala naman tayong gagawin. No, alam lang natin na siya ay totoo. Don't just believe that God exists. But, sabi ito, surrender your whole life to Jesus and live by Him. Isuko mo yung buong buhay mo sa Panginoon at mabuhay ka na sa Kanya. Siya na yung maging buhay mo. Lumakad ka na dun sa pananampalataya sa Panginoon. No? Wag lang matapos dun sa paniniwala na ang Diyos ay totoo. Naniniwala ako na may Diyos. Kundi, mag-dive in ka. No? Ibigay mo yung buong buhay mo sa Panginoon and live by Him, no, sa ating Panginoon. Next, sabi po dito, ang gagawin natin, take hold of the eternal life. Kung tinanggap mo na si Jesus Christ sa puso mo, sa buhay mo, as Lord and Savior mo, meron nang ibinigay siya sa iyo na eternal life. And ang kailangan mong gawin, take hold of that. Panghawakan mo yon. Never let it go. Ano man yung mangyari sa buhay, ano man mga pagsubok sa buhay na ating maranasan, for sure may mga mabibigat tayong problema, struggles na mararanasan. And yung kaaway, maglalagay ng lie sa ating isipan, sa ating puso. Wala namang kwenta yung faith mo eh. Wala namang halaga yung pag-asa mo sa Lord. Wala namang kwenta yung ginawa mong pagsuko sa Panginoon. Tignan mo, nangyayari sa'yo ngayon. Yung enemy magbibigay sa'yo ng kasinungalingan. Pero take hold of the eternal life. Panghawakan mo yan. Huwag mong hayaan na nakawin yan sa'yo ng Panginoon, ng nakaaway. No? Nasa sa'yo yun. No? Kaya sabi ng
Bible later. No, take hold of the eternal life. Pero ito muna, sabi ng John chapter 16 verse 33. I have told you these things so that in me you may have peace. Sa Lord meron tayong kapayapaan. In this world you will have trouble. No, sa mundong ito makakaranas ka talaga ng iba't ibang klase ng trouble. At yun nga, magtatry yung kaaway na nakawin sa'yo, yung eternal life na meron ka. Pero sabi ng Lord, take heart. Sabihin mo, take heart. Sabi ng Lord, lakasan mo yung loob mo. Ano sabi niya? Ano sabi niya? I have overcome the world. Napagtagumpayan ko na yung mundo. Kaya kung ako, sabi ng Panginoon, nasa iyo, magiging matagumpay ka din. Kahit na meron kang trouble. Amen? Take hold of the eternal life. Huwag mong ibibigay basta-basta yung eternal life na meron ka. Take hold of the eternal life. Sabi ng 1 Timothy 6:12, fight the good fight of faith. No, fight the good fight of faith. Fight the good fight of faith. May trouble? Fight the good fight of faith. May discouragement? Fight the good fight of faith. Nasaktan ka sa sinabi ng kapwa mo, sa ginawa ng kapwa mo, fight the good fight of faith. Take hold of the eternal life. Amen? Take hold of the eternal life. Never let it go. Kapag nangyari yon, kapag ginawa mo yon, hanggang sa dulo, may experience mo yung legacy ng Lord na gustong-gusto niyang makuha mo, maranasan mo. The resurrection of Jesus Christ. Mare-resurrect ka din. Pero hindi ka na mamamatay ulit. Ma-experience mo na yung eternal life. Yung buhay na walang hanggan sa piling ng ating Panginoon. Amen? Praise God. Jesus' resurrection is His legacy for you. Dito po ako magtatapos sa John chapter 11 verse 25 to 26. Sabi ng Panginoong Jesus kay Mary yata or kay Martha ba? No? Sabi niya, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. No? Binigay na mismo ng Panginoon, no? Yung kung sino siya. I am the resurrection and the life. And the one who believes in me will live. Yung mananampalataya sa akin, maniniwala sa akin, mabubuhay sila. Tapos sabi dito, though they die, kahit na sila ay mamatay, mabubuhay pa rin sila. No? And whoever lives by believing in me will never die. Even though they will die physically, pero they will never die. Bakit? Mararanasan nila yung resurrection ng Panginoon Jesus. May tanong ako sa iyo. Tanong dito. Do you believe this? Naniniwala ka ba doon? If naniniwala ka na kayang gawin ng Lord yung resurrection sa iyo, if you believe it, pwede bang buksan mo yung puso mo sa Panginoon? And i-allow mo na maghari siya sa buhay mo. Gusto ng Lord na maligtas ka. Ayaw kanyang mapahamak. Manghihinayang ang Panginoon kung hindi mo ma-experience yung eternal life. Kaya sa oras na to, mga kapatid, if we believe it, let's open our heart to God. And seriously, sa oras na to, pwedeng kasing nung mga nauna, medyo nilalaro-laro pa natin yung ating, yung relationship natin sa Lord. Pero pwede ba sa oras na to, with seriousness sa ating puso,
Pwede ba nating sabihin sa Panginoon, Lord, maghari ka sa buhay ko. Ikaw yung maging Panginoon ng buhay ko. Ikaw yung mabuhay sa puso ko. I entrust my life to you. Be the Lord of my life. Pwede ba natin gawin yan? Pwede bang personally, no, sabihin mo yan sa Panginoon, I will give you time, 1 minute, 2 minutes, para kausapin ang Lord sa oras na to. Para i-allow si Lord na siya yung maghari sa buhay. Come on, let's close your eyes. Kausapin mo si Lord sa oras na to. Panginoon, sa oras pong ito, naririnig mo yung panalangin sa iyo ng mga kapatid ko pong ito, ng mga anak mo pong ito, Lord God, patungkol sa kanila pong desisyon na ikaw po ang maghari sa kanila pong puso, sa kanila pong buhay. Lord God, I pray, patuloy mo po, Panginoon, na pagharian sila. Take over their lives, Panginoon. Be the Lord, be the Master, be the Savior of their lives, Panginoon. Pagharian mo sila. And tulungan mo sila, Panginoon, na sa kanila pong pananampalatayang ito, magtagumpay po sila, O Diyos. Kahit na ano po, Lord God, yung maranasan nilang mga trouble, mga challenges sa buhay, magtagumpay po sila sa pamamagitan ng lakas at salita mo, Panginoon. Lord, I pray na sa pangunguna mo, sa lakas na ibibigay mo sa kanila, they will able, Lord God, to take hold of the eternal life, Panginoon, na kanila pong tinanggap sa inyo, O Diyos. Na kanila pong na-receive, Lord God, nung kanila pong ginawa yung confession nila na ikaw yung magiging Panginoon ng kanila pong buhay, O Diyos. Lord, I pray, give them strength, Lord God, to fight the good fight of faith, O Diyos. To take hold, Lord God, yung eternal life na meron po sila ngayon, Panginoon. Kung paano pong ikaw, Lord God, ay nagtagumpay sa cross, nagtagumpay over sin and death. Lord, we believe, yun din po, Lord God, yung mararanasan po ng bawat isa po sa amin, Lord God. Sabi nga po, Panginoon, na inawit namin kanina, death was not able, Lord God, to hold you. At ikaw na nasa sa amin ngayon, hindi rin kami nito, Lord God, mahahawakan, Panginoon, because you live in us, Panginoon. Kaya sa oras na ito, Panginoon, patuloy po namin, Lord God, na pupurihin ka, pasasalamatan ka. I-declare, Lord God, yung inyo po, Panginoon, na pagtatagumpay sa amin pong buhay. Lord God, maghari ka sa amin. Purihin ka po, O Diyos. Amen. Can we give yung highest na praise, clap of praise sa ating Panginoon sa oras na to? Oh, come on. Come on, sabi mo sa katabi mo, take hold of the eternal life. Sabi mo sa katabi mo, fight the good fight of faith. Sabi mo sa katabi mo, the legacy of Jesus Christ lives in you. Amen. Come on, let's worship Him. Was never gonna hold you, so it's never gonna hold me, 'cause you're the only thing holding